Tapon na rin natin tong basura bago pumasok. Diba? Sayang ang lakad. Lapit lang naman ang basurahan dito. Alright. Hugon. Tapos silipin ko muna si Ibana. Isang linggo nating di nagamit yun. Isang linggong di umandar. Paandaran natin kahit mga 5 minutes lang. Papapalit ako ng gulong. May mugs na ano eh, na-discard tayo doon sa kasama natin sa trabaho, Serlito. Yun, kapalitan na natin yung mugs mas magaan. Yun, Misyo Ibana. Yan, pwede na yun. It's game time. Si Pogi rin, oh, naka-scooter din si Poging Bagsik dito. Lapit lang siguro trabaho nito dito. O kanina bago ako maligo may narinig akong ano, video clips lang naman sa Facebook na yung tao daw na-stress sa kakaisip sa future, sa kinabukasan, sa nakaraan. Eh ano, yun nga, madaling may stress, magkasakit. Which is totoo naman yun eh. Bakit mo ba iintindihin ng future diba na nagpapaka-stress ka? Yung iba nag-aaway kasi yung future nila hindi pa safe, ganon. Wala naman safe sa future eh, totoo lang eh, diba? Ngayon nag-aaway sila na hindi tayo nakakapag-ipon, yung future natin paano na. Yung iba naghihiwalay pa nga eh, wala tayong bahay, wala tayong ipon. Okay lang yun, basta ikaw umuusad ka, nagtatrabaho ka, hindi ka nagmamadali. Tapos kahit paano naman, syempre dapat may nakalaan na pang emergency. Kahit hindi yung buong kinabukasan mo ay hindi mo na-save, okay pa lang din yun. Iba kasi nagmamadali, iniisip, na-stress na nga yun. Tapos yung iba sa sobrang gustong mapadali ang buhay, mapagaan ang buhay, iba gumagawa ng hindi maganda na, diba? Iba nape-pressure sa buhay ng iba kasi kinukumpara nila yung buhay nila sa iba eh. Ba't si ganito, ba't si ganyan, okay na, at ako wala pa rin. Pag natin itukumpara yung buhay natin sa iba, may kanya-kanyang pelikula ang sariling buhay. Sa pelikulang yon, ikaw ang bida. So ikaw ang gagawa ng sarili mong pelikula. Huwag nating mamadaliin ang buhay. Dahil dyan minsan, baka yan pa yung mapahamak sa atin. Sway-sway lang. Kumakain tayo, nabibigay natin responsibilidad natin sa mga pamilya natin. Tapos may pang-emergency fund tayo. Kahit paano. Okay na yun, sapat na yun. Mas nakakabilib pa nga yung mga ano eh, yung mga nasa tribo, yung mga kapatid nating mga sa tribo, gano'n, sa bundok. Sila, ang iniisip lang nila, yung kakainin nila kinabukasan. Actually nga, hindi nila pinag-iisipan yun eh, kasi alam nilang may ipoprovide sa kanilang Panginoon. At sila, hindi sila kumukuha ng sobra para sa isang araw nila. Hindi sila kumukuha ng sobra para sa konsumo ng maghapon nila. Kasi bakit sila kukuha ng sobra-sobra? Diba? Eh nandyan lang yan. Ganon yung mindset nila, yung way of king nila. Kaya nakakabilib. Kasi tayo mga tao, medyo nakurap na yung mga utak eh. Kumbaga na-pollute na ng sibilisasyon, ng pressure ng mundo. Kaya ikaw, stress ka na. Diba? Ewan ko lang kung tama ako doon. Pero yun ang point of view.
Minsan may iniisip kang bagay na nakaka-stress talaga yung future. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan sa pagdating ng edad mo. 50, settled ka na, may bahay ka na, may lupa ka na. So, bakit ba tayo nagpapaka-stress? Hindi naman natin hawak ang panahon at pagkakataon ng future. Hindi natin kontrolado yan eh. Ang kontrolado natin yung sarili nating isip. Umuhay lang tayo ng maayos. Si ganito, ba't si ganyan, may bahay na, may lupa na, settled na, ako wala pa. Uy, edi wow. Pero tayo, hindi tayo ganun eh. Ako, personal, hindi ako ganun. Bahala sila. Diskarte nila yun eh. Diba? Ba't si ganyan, may sasakyan, ba't ako, walang sasakyan na ganun. Eh, hindi natin kontrolado yun. Ang kontrolado natin, yung isip natin. Kung paano natin sila i-overcome yung mga ganung bagay. Kasi, mahilig tayo magkumpara ng sarili natin sa iba. Hindi maganda yun. Hindi ikaw ako at hindi ako ikaw. Basic lang, di ba? Napaka-basic na logic nyo. Tsaka huwag tayong mag-alala. Yun nga, yung kakaisip natin sa future natin, sa pera, sa bahay, sa material na bagay, sa sasakyan, nakakalimutan na natin yung Panginoon. Kasi sa pa-priority na natin yun nga, yung pera. Sakit man sabihin, pero totoo yun. Pag yan ang na-priority natin, maraming sisirain yan. Oo, sino bang hindi nangangailangan ng pera, di ba? Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Sabi nga nila, money is the root of all evil. Para saan? Mali yun. Ang thinking, yung greedy sa money, yung behavior mo, pagiging greedy sa money, yun ang nagiging root of evil. Kasi nagiging masama na yung utak mo, nagiging kukurap na yung utak mo ng pera. Pero hindi yung pera itself ang root ng all evil, kundi yung pag-iisip mo, yung pag-uutak mo. Halimbawa, yung mga kurap-kurap, di ba? Yun, isang halimbawa yun. Isang halimbawa ng bad behavior mo. Nakakalimutan mo na yung Panginoon, nakakalimutan mo na yung maging mababa. Yon ang root of all evil. Kung paano mo i-handle, hindi yung pera mismo. Mali yun. So yun lang for today. Nandito na tayo. Napakarami nating dinaldal. Nakaabot naman ako on time, hindi ako na late. Oh, andito na tayo. Diyan na kayo. Peace out.